Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. August 2023 sa Henderson, Nevada, isang tahimik na suburbanong lugar na malayo sa ingay at matataong bahagi ng Casino District. Noong umaga ng August 7, bandang alas 8, sumilip sa bintana ang isang babae na nagngangalang Yoko. Napansin niya ang pickup truck ng kanyang 46 years old na anak na si Jonathan Ouellet na nakaparada sa labas ng bahay. Nagtaka siya dahil dapat ay nasa trabaho si Jonathan na nangangasiwa sa isang malaking proyekto ng paglilipat ng mga komersyal na kagamitan. May-ari siya ng isang logistics company at kilala sa mahigpit na pagsunod sa kanyang schedule. Bumaba si Yoko at agad niyang naramdaman na may kakaiba. Ang mga aso ay nakakulong sa likod ng bahay at walang tigil ang pag-alulong. Bukas ang pinto ng garahe. Sa sala, may isang upuang nakatumba. May ilaw na nagmumula sa silid tulugan. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya ang isang taong mahigpit na napapalot ng ilang patong ng kumot. Tanging isang paris ng paa at isang kamay na bahagyang nanginginig ang nakalitaw. Hinilan niya ang kumot upang gisingin ang kanyang anak. Ngunit nang makita niya ang nakatago sa ilalim nito, agad siyang natuliro at tumawag sa mga emergency responder. Ayon sa karaniwang proseso, tinanong siya ng dispatcher kung humihinga pa ba ang biktima. Nanginginig ang boses ni Yoko habang sumasagot. Wala na siyang mukha, wala na rin ang kanyang leeg. Dumating ang mga pulis sa lugar. Pagpasok ni Sergeant Forrest Shield sa silid, napahinto siya. Ang buong kwarto ay napapalot ng matapang na amoy ng ammonia at bleach. Kapansin-pansin ding napakalinis ng mga dingding na para bang walang anumang bakas na naiwan sa paligid. Itinuon ng mga investigador ang kanilang mga flashlight sa kama. Mula sa katawan ni Jonathan ay tila may manipis na usok na umaangat. May nagpapatuloy pang reaksyong kimikal. Isang matapang na kemikal ang patuloy na sumisira sa mga tissue at maging ang kutson ay tila unti-unting naaapektuhan habang inuobserbahan nila ito. Sa paon ng pagsusuri, napansin ng mga investigador na wala silang nakitang anumang kagamitan na posibleng may kaugnayan sa nangyari. Nawawala rin ang cellphone, mga susi at pitaka ni Jonathan. Ngunit may isang detalye na lalong nagpalalim sa misteryo. Ang taong responsable ay umalis na dala ang ulo ng biktima. Isang tanong ang agad na umusbong. Paano naisagawa ang ganitong pangyayari habang may isa pang tao na natutulog sa itaas ng bahay? At paano halos walang naiwang anumang bakas sa loob ng silid? Upang maunawaan kung sino ang maaaring may dahilan upang gawin ang tila laboratorio ang lugar, kailangang balikan ang naging buhay ni Jonathan Ouellet. Hindi kailanman umangkop si Jonathan sa karaniwang imahe ng isang residente ng Las Vegas na gabi-gabing nasa mga kasino o poker table. Ipinanganak siya sa Tokyo sa isang pamilyang may kaugnayan sa militar. Bata pa lamang siya ay nasanay na sa mahigpit na disiplina at sa pagiging matatag at maparaan sa sarili. Nang lumipat siya sa Nevada, mahigit 2 dekada siyang nagtrabaho sa sikat na Las Vegas Strip. Doon ay nagbibenta siya ng mga timeshare package sa mga turista. Isang trabahong nangangailangan ng matinding tiyaga, mahusay na pakikitungo sa tao at kakayahang makabuo ng koneksyon sa halos sino mang makausap. Matapos makapag-ipon ng sapat na puhunan, nagtayo si Jonathan ng isang recruiting agency na tumutulong sa mga lokal na residente na makahanap ng trabaho. Ilang sandali bago magsimula ang pandemya, itinatag naman niya ang logistics company na kalaunan ay naging dahilan kung bakit nagtaka ang kanyang ina nang hindi siya pumasok sa trabaho. Mabilis na lumago ang negosyo, maging ang ilang kilalang kliyente, kabilang ang aktor na si Jamie Foxx, ay naging bahagi ng kanilang listahan ng mga kliyente. Si Jonathan ay isang tunay na workaholic, ngunit higit pa roon, isa rin siyang taong laging maaasahan ng kanyang pamilya sa oras ng pangangailangan at proteksyon. Sa kabila ng imahe ng isang
matagumpay na negosyante, unti-unti namang gumuho ang kanyang personal na buhay. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang kanyang 45 years old na dating asawa na si Devon Michaels. Maraming taon na ang nakalipas, lumabas si Devon sa isang adult entertainment productions gamit ang mga stage name na Nikki at Trish. Nagsimula ang kanilang pagsasama noong 2012 at ayon sa mga nakakakilala sa kanya, para itong isang walang katapusang roller coaster. Nagkaroon sila ng 2 anak na babae, ngunit pagsapit ng 2018 ay tuluyan nang nasira ang kanilang relasyon na humantong sa isang mahirap at mapait na diborsyo. Matapos noon, lalo pang naging komplikado ang lahat. Noong October 2022, naaresto si Devon matapos lumabas ang mga alegasyon kaugnay ng hindi magandang pagtrato sa kanilang mga anak. Sa huli, pumanig ang korte kay Jonathan at ipinagkaloob sa kanya ang buong kustodiya ng 2 bata. Sa unang tingin, tila iyon na ang tamang pagkakataon upang tuluyang isara ang kabanatang iyon, palitan ang mga kandado ng bahay at magsimula ng panibagong buhay. At sa totoo lang, iyon ang inaasahang wakas ng isang hindi magandang pagsasama. Ngunit dito nagsisimulang lumitaw ang isa sa mga pinakakaraniwang pattern sa mga kasong tulad nito. Kadalasan, ang taong nakararanas ng paulit-ulit na alitan ay nahihirapang tuluyang kumalas sa taong pinagmulan nito. Desidido si Jonathan na mapanatili ang imahe ng isang maayos na pamilya alang-alang sa kanyang mga anak. Palagi niyang sinusubukang maging tagapamagitan sa kabila ng mga limitasyong ipinataw ng korte at ng paulit-ulit na mga babala, patuloy pa rin siyang gumagawa ng mga kompromiso. Hindi niya mahigpit na ipinatupad ang mga hangganan at pinayagan pa ring makasama ni Devon ang kanilang mga anak. Taos-puso siyang naniwala na kaya niyang ayusin ang lahat at maibabalik pa sa maayos na kalagayan ng sitwasyon. Ngunit ang labis na pagtitiwalang iyon sa sarili niyang kakayahang lutasin ang lahat ang naging dahilan upang mapawasan ang kanyang pag-iingat. Hindi niya namalayang muli niyang pinapasok sa kanyang buhay ang isang banta at ang hindi niya alam, ang kanyang dating asawa ay mayroon ng bago at hindi inaasahang kakampi. Ilang buwan bago ang mga pangyayaring ito, unti-unting nabunyag ang katotohanan tungkol sa lihim na kakamping iyon. Siya si Devon Wallet, ang panganay na anak ni Jonathan mula sa nauna nitong relasyon. Noong 2023, si Devon ay 26 years old. Isa siyang matangkad at malakas na lalaki. Halos 6 na talampakan at 6 na pulgada ang taas at tumitimbang ng mahigit 180 pounds. Nagtatrabaho siya bilang security system technician. Malawak ang kanyang kaalaman sa electronics at sanay siyang gumamit ng mabibigat na kagamitan. Sa loob ng maraming taon, hindi mapaghiwalay ang mag-ama. Ngunit tila bigla na lamang nagbago ang lahat at tuluyang nasira ang kanilang relasyon. Ang dahilan ng kanilang alitan ay isang bagay na taliwas sa karaniwang inaasahan ng karamihan. Madalas na humaharap ang mga imbestigador sa mga kasong may kaugnayan sa pera. Ngunit sa pagkakataong ito, para silang nakakita ng isang pambihirang sitwasyon sa loob mismo ng isang pamilya. Kalaunan ay inamin ni Devon ang isang nakakagulat na katotohanan sa kanyang ama. Lihim pala niyang pinakasalan si Devon. Sa madaling salita, legal na pinakasalan ng anak ni Jonathan ang dating asawa ng kanyang sariling ama. May 18 taong agwat ang kanilang edad at batay sa mga impormasyong lumabas kalaunan, posibleng nagsimula ang kanilang ugnayan noong 19 na taong gulang pa lamang si Devon. Sa isang iglap, naging legal siyang stepfather ng sarili niyang mga nakababatang kapatid sa panig ng kanyang ama. Sinubukan ni Devon na ipaliwanag ang lahat. Ayon sa kanya, administratibong kasunduan lamang ang kasal at ginawa ito para sa mga benepisyo ng insurance. Iginiit din niyang wala silang romantikong relasyon.
Hindi naging maganda ang naging pagtanggap ni Jonathan sa balitang iyon. Nagpadala siya kay Taver ng isang text message na puno ng galit, pagkabigla at matinding pagkadismaya. Karamihan sa mga tao, kapag nalaman ang ganitong sitwasyon, ay malamang na tuluyan ng puputulin ang ugnayan sa lahat ng sangkot. Ngunit gumawa si Jonathan ng isang desisyong taliwas sa karaniwang pag-iingat sa sarili. Mas pinili niyang panatilihin buo ang pamilya, alang-alang sa kanyang mga anak kaysa sundin ang luhika. Nakaisip siya ng isang plano na kahit balikan ngayon ay mahirap pa ring maunawaan. Nais niyang tumira sa iisang bahay ang kanyang mga anak na babae, ang kanyang panganay na anak at ang kanyang dating asawa. Si Jonathan mismo ang naghanap at umupa ng bahay sa tahimik na North Asian area sa hilagang kanlurang bahagi ng Las Vegas. Siya rin ang nag-asikaso sa paglilipat at nag-impake ng kanilang mga gamit. Habang isinasagawa ang mga paghahanda, madalas na naroon si Taver. Ngunit kapansin-pansing iniiwasan nitong makipagtinginan sa kanyang ama. Samantala, naniniwala si Jonathan na kaya pa niyang ayusin ang lahat at muling pag-isahin ang kanyang pamilya. Noong gabi ng August 6, isang araw bago natagpuan ang kanyang katawan, halos tapos na ang lahat ng paghahanda sa paglipat. Dumating sina Jonathan at Devon sa bahay ni Yoko upang doon magpalipas ng gabi. Nanatili sila sa isang silid sa unang palapag. Kalaunan ng gabing iyon, inalok ni Devon ang kanyang dating asawa ng masahe matapos ang kanilang maghapong pagtatrabaho. May dahilan din siyang ibinigay kung bakit hindi siya maaaring makipaglapit kay Jonathan. Ayon sa kanya, kamakailan lamang ay sumailalim siya sa isang gynecological procedure. Dahil dito, nahiga si Jonathan ng padapa habang nakatalikod kay Devon at tuluyan niyang ibinaba ang kanyang depensa. Balikan naman natin ang umaga ng August 7. Habang maingat na kinukolekta ng mga forensic specialist ang posibleng ebidensya sa silid ni Yoko na naapektuhan ng iba't ibang kemikal, nakatuon naman ang mga investigador sa pangunahing sospek. Nagtungo ang mga detective sa bahay ni Devon Michaels na nasa humigit kumulang 25 miles mula sa lugar kung saan natagpuan si Jonathan. Simple ang kanilang dahilan. Si Devon ang huling taong nakitang kasama ni Jonathan sa loob ng silid at siya rin ang huling umalis sa bahay ng gabing iyon. Pagdating ng mga pulis sa bahay, halos agad silang nakatagbo ng isang mahalagang pagkakataon sa investigasyon at nangyari ito sa mismong harapan nila. Sa mga sandaling iyon, naglalaro sa driveway ang mga anak ni na Jonathan at Devon. Sila ang unang nakapansin ng isang cellphone na nakahandusay sa tabi ng sasakyan ng kanilang ina, isang 2017 Nissan Armada. Agad nilang nakilala na iyon ang cellphone ng kanilang ama. Nang pulutin ito ng mga pulis, napansin nila ang isang maitim na mantsa sa screen. Sa paunang pagsusuri, lumabas na ang mantsang yun ay dugo. Sa dami ng mga kasong nasuri ko, may isang bagay na paulit-ulit kong napapansin. Pag-isipan ninyo to. Bakit gugugol ang isang tao ng napakalaking oras at pagsisikap upang alisin ang mga bakas sa loob ng isang silid, gumamit ng matitinding kemikal at gawin ang lahat upang maitago ang nangyari? Ngunit iiwan naman ng isang cellphone na may bakas ng dugo sa tabi mismo ng sarili niyang sasakyan, kung saan madali itong mapapansin. Isa lang ba itong simpleng pagkakamali dulot ng pagod at kakulangan ng tulog? O palatandaan ba ito na naniniwala ang taong responsable na hindi siya mahuhuli at mas matalino siya kaysa sa lahat? Ang pagkakatagpo sa cellphone kasama ang mga bakas na nakita rito ay nagbigay sa mga investigador ng sapat na batayan upang humingi ng emergency search warrant. Pagkatapos itong maaprubahan, agad na pumasok ang mga detective sa bahay at nagsagawa ng masusing paghahalughog sa bawat silid. Sa kwarto ni Devon, napunta ang kanilang pansin sa isang dresser na puno ng mga personal na gamit. Sa pinakailalim ng isang drawer,
nakatago sa ilalim ng mga nakatiklop na damit na tagpuan nila. Ang isang plastic bag na mahigpit ang pagkakatali. Sa loob nito ay ang mga susi ni Jonathan, ang kanyang pitaka at ang kanyang social security card, mga bagay na palagi niyang dala. Samantala, may isa pang grupo ng mga investigador na nagsusuri ng mga gamit sa katabing silid. Sa isang istante, napansin nila ang isang bagong photo album. Pagkabukas nila nito, tumambad ang mga larawan mula sa isang kamakailang kasal. Makikita sa mga litrato si Devon na nakasuot ng puting bestida, habang ang lalaking nasa kanyang tabi ay hinahalikan siya sa pisngi. Ang lalaking iyon ay si Tever. Para sa mga investigador, ito ang naging malinaw na patunay ng lihim na kasal sa pagitan ng dating mag-ina sa pamamagitan ng kasal. Dahil sa natuklasang ito, tuluyang nagbago ang direksyon ng investigasyon. Hindi lamang natagpuan ang mga personal na gamit ni Jonathan na maingat na itinago sa loob ng drawer, kundi nakumpirma rin ang espesyal na ugnayan ni Devon at Tever. Sa puntong iyon, naging malinaw sa mga investigador na hindi ito basta bigla ang pagtatalo na nauwi sa isang trahedya. Unti-unti nilang nabuo ang hinalang may maingat na pagpaplano at pagtutulungan ang mga sangkot. Ngayon, isa na lamang ang pangunahing tanong, paano nila hinati ang kani-kanilang papel sa buong pangyayari? Layunin ng mga detective na matukoy sa pamamagitan ng mga ebidensya kung sino ang gumamit ng kagamitang may kaugnayan sa insidente at kung paano kumilos ang bawat isa sa mga oras bago at pagkatapos nito. Noong August 15, mahigit isang linggo matapos matagpuan si Jonathan, dinala si Devon sa Henderson Police Department para sa isang formal na pagtatanong. Sa simula, kapansin-pansin ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Halos tila wala siyang alinlangan. Nang direktang tanungin siya kung paano nagkaroon ng sariwang bakas ng dugo ang cellphone ng kanyang dating asawa, nagbigay siya ng isang simpleng paliwanag. Ayon kay Devon, habang nag-iimpake sila ng mga kahon para sa paglipat ng bahay, aksidenteng nasugatan ni Jonathan ang kanyang kamay at hindi niya namalayang nailipat ang dugo sa screen ng cellphone. Ngunit may hawak ng paunang ulat ang mga detective mula sa medical examiner. Malinaw ang nakasaad dito. Walang hiwa, gasgas o anumang sariwang pinsala sa mga kamay ni Jonathan. Sa mismong sandaling iyon, bumagsak ang una niyang paliwanag. Nang mapagtanto niyang hindi na niya maitatanggi ang mga ebidensya, agad niyang binago ang kanyang kwento. Inamin niyang magkasama nga sila sa silid noong gabing iyon. Ngunit nagbigay siya ng panibagong bersyon ng mga pangyayari. Ayon sa kanya, habang minamasahin niya si Jonathan, umano'y gumawa ito ng hindi angkop na kilos. Dahil natakot siya, sinabi niyang kumuha siya ng isang mabigat na metal na kaldero at ipinukpok ito ng isang beses sa ulo ni Jonathan. Pagkatapos nito, ayon sa kanyang salaysay, agad siyang tumakbo palabas ng silid dahil sa matinding takot. Iginiit pa niyang nang umalis siya, buhay pa si Jonathan at normal po umano ang paghinga nito. Isa sa mga bagay na paulit-ulit kong napapansin sa ganitong mga kaso ay kung kaano kadalas maliitin ng ilang tao ang kanilang digital footprint. Gumagawa sila ng detalyadong mga paliwanag. Paulit-ulit na inuensayo ang kanilang kwento at kung minsan ay lumilikha pa ng mga pangyayaring hindi naman talaga nangyari. Ngunit may isang bagay na madalas nilang nakakalimutan. Tahimik na nagsisilbing saksi ang mga elektronikong record na nakapaligid sa kanila. At dito nagsimulang mas lumalim ang investigasyon. Unang kinuha ng mga investigador ang records ng mga cellphone mula sa wireless carriers. Ipinakita ng records na magkasabay na gumalaw sa iba't ibang bahagi ng lungsod ang cellphone ni Jonathan at ang cellphone ni Devon. Pareho rin ang rutang tinahak ng dalawang device hanggang bandang 2:45 ng madaling araw. Kasunod nito, sinuri naman ng mga forensic technician
ang multimedia system ng sasakyan ni Devon. Mula rito, nakuha nila ang electronic travel log o tinatawag na trip log na otomatikong nagtatala ng eksaktong oras kung kailan umaandar ang sasakyan. Batay sa datos ng onboard computer, umalis ang sasakyan sa bahay ni Yoko bandang 2:04 ng madaling araw. Malaking suliranin ito para sa bersyon ni Devon. Ibig sabihin na natili siya sa lugar ng ilang oras, hindi lamang ilang minuto matapos ang nangyari. Ngunit ang pinakamabigat na salungat na ebidensya ay nagmula sa mga surveillance camera sa lungsod. Bandang 2:30 ng madaling araw, nakuhanan ng video si Devon sa drive-thru ng isang 24-hour na butika habang may binibili. Kapansin-pansin na kalmado ang kanyang kilos. Nakaputi siyang sleeveless na damit at light blue na shorts. May isang mahalagang detalye ring napansin ang mga investigador. Wala silang nakitang anumang mansya, bakas ng kemikal o anumang palatandaang nagpapakitang galing siya sa isang lugar na ayon sa sarili niyang salaysay ay magulo at puno ng kemikal. Dahil dito, naharap ang mga detective sa isang mahalagang tanong. Paano magiging posible na manatili ng ilang oras sa isang silid na may matitinding kemikal? Pagkatapos ay lumabas sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng mga CCTV camera na malinis ang puting damit at walang kahit anong bakas ng kontaminasyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas lalong tumuon ang pansin sa ikalawang taong sangkot sa lihim na kasal. Noong November 2025, tuluyan nang umabot sa korte sa Clark County ang masalimuot na kasong ito. Dito nagsimula ang isang matinding legal na labanan na nagbigay ng panibagong pananaw sa buong investigasyon. Noong una, inalok ng mga prosecutor si Devon Michaels ng isang plea agreement. Ayon sa kasunduan, aamin siya sa kasong may kaugnayan sa pangyayari kapalit ng nakatakdang 15 taong pagkakakulong. Ngunit sa halip na tanggapin ito, umatras si Devon sa kasunduan at pinili niyang iharap ang kanyang kaso sa hurado. Patuloy niyang iginiit na wala siyang kinalaman sa nangyari. Bilang tugon, gumamit ng agresibong estratehiya ang kanyang depensa. Sa halip na itoon ang usapan ng kay Devon, inilipat nila ang pansin sa isang taong ayon sa kanila ay mas tumutugma sa posibleng responsable, si Taver. Iniharap ng depensa ang iba't ibang impormasyon na ayon sa kanila ay hindi gaanong nabigyang pansin sa mga unang yugto ng investigasyon. Sa paglilitis, ipinakita sa hurado ang maraming taon ng pribadong mensahe at ang mga larawan ni Devon at Taver. Lumabas sa mga ebidensya na mahigit 7 taon ng lihim ang kanilang ugnayan. Ngunit nang balaki ni Jonathan na pagsamahin ang buong pamilya sa iisang bahay, nalagay sa panganib ang lahat ng kanilang itinago. Ayon sa mga testimonya sa korte, plano ni Jonathan na alisin si Taver sa bagong tirahan. Mula sa pananaw ng depensa, malinaw ang posibleng motibo ni Taver, selos. Ang posibilidad na mawala ang komportableng pamumuhay na nakasanayan niya at ang takot na mawalay sa babaeng kanyang minamahal. Sa bahaging ito ng paglilitis, kapansin-pansin kung paano naging mahalagang bahagi ng estratehiya ang masalimuot na relasyon ng pamilya. Sa madaling salita, sinubukan ng depensa na ituro ang pananagutan sa isa pang lihim na kasabwat upang maprotektahan ang kanilang kliyente. Malaki rin ang naging diin ng depensa sa usapin ng pisikal na kakayahan. Direkta nilang tinanong ang hurado. Posible bang ang isang babaeng may pangangatawan tulad ni Devon ay nagawa ang lahat ng ito ng mag-isa laban sa isang malusog at malakas na lalaki? Ipinaalala rin nila na si Taver ay isang security system technician ng iba't ibang construction at technical equipment. Bukod pa rito, bihasa si Taver sa mga camera system at alam niya kung paano gumagana ang mga blind spot ng mga surveillance camera. Mas lalo pang naging kapansin-pansin ng isang natuklasan nang halughugin ng mga investigador ang kanyang tirahan. Nakakita sila roon ng maraming power tools at iba't ibang kagamitan. Ayon sa depensa,
Hindi raw masusing sinuri ang mga ito upang alamin kung may posibleng DNA o iba pang bakas na maaaring may kaugnayan sa kaso. Sa mga sandaling iyon, tila nagtagumpay ang depensa na maghasik ng pagdududa. Nagkaroon ng dahilan ang hurado upang mag-isip ng maputi. Maingat nilang binuo ang larawan ng isang babaeng natakot at napilitang tumulong sa pagtatago ng mga nangyari matapos ang insidenteng ayon sa kanilang panig ay ginawa ng anak mismo ng biktima. Ngunit hindi umatras ang panig ng prosekusyon. Ang sagot sa tanong kung sino talaga ang kumukontrol sa mga pangyayari ay nagmula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Isang naitalang tawag sa telepono mula sa loob ng kulungan. Sa paglilitis, ipinarinig ng mga prosecutor ang usapin ni Devon at Dever habang nakakulong si Devon. Sa tawag na iyon, umiiyak si Devon habang sinasabi sa kanyang batang asawa na wala namang matibay na ebidensya laban sa kanya maliban sa isang bote ng panlinis. Ngunit ang naging tugon ni Dever ay ikinagulat ng marami. Wala man lang bakas ng pag-aalala, katapatan o pagkikiisa. Sinabi niyang lilipat siya sa California at tapos na ang kanilang relasyon. Sa isang iglap, inilayo niya ang sarili kay Devon at hinayaan itong mag-isang humarap sa proseso ng batas. Dahil dito, lalo pang humina ang isa sa pinakamahalagang argumento ng depensa. Upang alisin ang anumang natitirang pagdududa, isa-isang muling binuo ng prosekusyon ang mga pangyayari noong gabi ng August 6. Ayon sa kanilang paliwanag, nahiga si Jonathan sa kama sa silid sa unang palapag habang sinisimulan ni Devon ang masahe na inalok nito kanina. Batay sa toxicology report na iniharap sa korte, may alak at THC sa katawan ni Jonathan. Ipinakita ng resulta na siya ay nasa isang malalim na estado ng pagpapahinga. Mabagal na rin ang kanyang reaksyon at hindi nagtagal ay nakatulog siya ng mahimbing. Sa puntong iyon, ayon sa prosekusyon, hindi na naging malaking bentahe ang kanyang laki at lakas. Iginiit nila na hindi na kailangan ng matinding puwersa. Ayon sa kanilang reconstruction, sapat na ang isang malakas at eksaktong hampas gamit ang isang mabigat na bagay upang hindi na siya makaresponde. Batay rin sa mga ebidensyang iniharap sa korte, walang malinaw na palatandaan na nagkaroon ng matinding komprontasyon. Matapos paniwalaan ni Devon na wala ng buhay ang kanyang dating asawa, sinimulan umano niya ang susunod na bahagi ng plano. Ayon sa prosekusyon, gumamit ng isang reciprocating saw bilang bahagi ng pagtatangkang baguhin at itago ang mga ebidensya. Dito rin nahanap ng mga investigador ang paliwanag sa isa sa pinakamalaking tanong sa kaso. Paano nanatiling malinis ang kanyang mga damit? Ipinaliwanag ng medical examiner na ang malawak na pagbabago sa mga labi ay naganap matapos mawala ang buhay ng biktima. Dahil tumigil na ang sirkulasyon ng dugo, iba ang naging sitwasyon kumpara sa karaniwang inaakala ng maraming tao. Ayon sa prosekusyon, ito ang posibleng dahilan kung bakit walang kapansin-pansing bakas sa puting sleeveless na damit at light blue na shorts na suot ni Devon. Sa dami ng mga kasong aking nasuri, may isang detalye sa kasong ito ang talagang naiiba. Ang kakayahang magsagawa ng isang maingat na paglilinis at pagkatapos ay makipag-usap ng kalmado sa ina ng biktima, makalipas lamang ang ilang minuto, ay isang uri ng asal na maging ang mga veteranong investigador ay itinuturing na lubhang nakakabahala. Bandang alauna ng madaling araw, naganap ang isang pangyayaring kalaunan ay itinuro ng prosekusyon bilang patunay ng kanyang pagiging kalmado. Nagising si Yoko dahil nauuhaw at bumaba siya sa kusina upang uminom ng tubig. Pagbukas niya ng ilaw, nakita niyang mahinahong naghuhugas ng mga pinggan si Devon. Tinanong niya kung nasaan si Jonathan. Sa banayad at kalmadong tinig, sumagot si Devon na naparami ang nainom ni Jonathan. Pagod na pagod ito at mas mabuting hayaan muna siyang magpahinga. Walang bakas ng takot, walang emosyonal na pagguho, at walang anumang kilos na magpapahiwatig na may kakaibang nangyari.
Dahil sa paliwanag na iyon, bumalik si Yoko sa kanyang silid upang ipagpatuloy ang kanyang pahinga. Hindi niya alam na sa kabilang pinto lamang ay naroon ang lugar kung saan naganap ang isang nakapanlulumong pangyayari. Nang muli siyang maiwang mag-isa, ipinagpatuloy umano ng taong responsable ang paglilinis ng lugar. Ayon sa mga imbestigador, malaking dami ng ammonia at bleach ang ginamit sa pagtatangkang sirain ang mga posibleng bakas ng DNA. Nagkaroon ng reaksyong kimikal ang dalawang sangkap na ito na naging dahilan upang masira ang ilang bahagi ng kutsyon. Ang parehong nakasusulasok na usok na bumungad sa mga responding pulis kinabukasan ay unti-unti nang napuno ang buong silid habang lumilipas ang gabi. Bandang 2:04 ng madaling araw, lumabas si Devon ng bahay. May dala siyang ilang gamit, ang mga susi ni Jonathan, ang kanyang pitaka at isang plastic na laundry basket. Ayon sa prosekusyon, nakatago sa loob ng basket na iyon ang isang mahalagang ebidensyang may kaugnayan sa kaso. Sumakay si Devon sa kanyang SUV at umalis, habang naiiwan sa bahay ang mga asong nakakulong at ang silid na labs ng naaapektuhan. Matapos mabuwag ng surveillance footage at ng toxicology report ang kanyang kwento tungkol sa self-defense, iniharap ng prosekusyon ang itinuturing nilang pinakamahalagang ebidensya sa buong paglilitis. Sa buong paglilitis, paulit-ulit na iginiit ng depensa na kung may humawak man sa mga personal na gamit ni Jonathan, si Dever umano ang gumawa nito. Ngunit muling binalikan ng mga detective ang mga plastic bag na natagpuan sa pinakailalim ng drawer ng dresser ni Devon. Ang parehong mga bag na naglalaman ng mga susi at pitaka ni Jonathan. Isang forensic specialist ang tumistigo sa korte. Batay sa resulta ng pagsusuri sa laboratorio, kinumpirma ng eksperto na ang genetic material ni Devon ay natagpuan sa mahigpit na mga buhol ng mga plastic bag. Sinubukan ng depensa na ipaliwanag na maaaring hindi sinasadyang nailipat ang DNA. Ngunit sinagot ito ng eksperto sa pamamagitan ng isang pagsusuring estadistikal. Ayon sa datos na iniharap sa korte, ang posibilidad na ibang tao ang nagtali sa mga buhol na iyon ay napakaliitang posibilidad. Sa harapan ng ganoong katibay na ebidensya, halos wala nang natirang puwang para sa pagdududa. Noong November 14, 2025, naglabas ng nagkakaisang pasya ang hurado. Napatunayang may pananagutan si Devon sa kasong isinampa laban sa kanya. Pagkatapos nito noong January 8, 2026, ibinaba ng hukom ang hatol. Binigyang diin ng korte ang maingat na pagpaplano at paraan ng isinagawang krimen, kaya't hindi ito nagpakita ng anumang pagluwag sa parusa. Ipinataw kay Devon ang sentensyang 28 years hanggang habang-buhay na pagkakakulong. Sa pagtanggi niya noon sa plea agreement na magbibigay sana sa kanya ng 15 taong sentensya, isinugal niya ang ibang posibilidad. Sa huli, nawala ang lahat sa kanya. Sa kalaunan, nagsisilbi siya sa kanyang sentensya sa Florence McClure Women's Correctional Center sa Nevada. Samantala, nanatiling malaya si Dever dahil hindi nakakuha ang mga imbestigador ng sapat at direktang pisikal na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa mismong paggawa ng krimen. Ang dalawang anak na babae ni Jonathan ay ngayon ay inaalagaan na ng kanilang mga lolo't lola. Ngunit hanggang ngayon, may isang mahalagang bahagi ng kasong ito ang nananatiling walang tiyak na kasagutan. Inilibing si Jonathan nang hindi pa rin lubusang nalilinaw ang lahat ng nangyari. Paano natukoy ng mga imbestigador ang rutang dinaanan ng nawawalang mahalagang ebidensya kahit tumanggi si Devon na magsalita? Ang sagot ay nagmula sa onboard computer ng kanyang sasakyan. Ang trip-log system ng sasakyan ay hindi lamang nagtala ng eksaktong oras ng pag-alis nito, kundi pati na rin ng tumpak na lokasyon ng bawat paghinto. Noong gabing iyon, ipinakita ng records na huminto ang sasakyan malapit sa isang hanay ng mga karaniwang basurahan sa loob ng residential neighborhood ni Devon. Batay sa kanilang pagsusuri,
naniniwala ang mga imbestigador na posibleng doon itinapon ang isang mahalagang ebidensyang may kaugnayan sa kaso. Nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga pulis at mga voluntaryo. Sinuri nila ang mga landfill site, binalikan ang mga rotang dinaanan ng mga truck na nangungulekta ng basura at masusing ininspeksyon ang napakaraming tambak ng mga itinapong basura. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, hindi nila natagpuan ang hinahanap nilang ebidensya. Dahil dito, nananatiling walang tiyak na kasagutan ang isa sa pinakamalaking tanong tungkol sa gabing iyon. Hanggang sa kasalukuyan, ang huling lihim ng kaso nito ay nananatiling alam lamang ng taong nahatulan sa kaso. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.